Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Bayad yan. Yan talaga ang pahapyaw na sinabi ni Paulo Pulong Duterte, mga kababayan, dito sa Huwad Committee ng Kongreso. Na walang ibang ginawa, walang ibang tinrabaho, kundi mag-imbestiga laban sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Kaya naman pala, mga kababayan, hindi ito natigil-tigil itong kanilang investigasyon sa Huwad Committee sa Kongreso. Dahil pahapyaw ni Pulong na pera ang labanan. At syempre, saan pa ba manggagaling? Galing sa, alam nyo na. Saan pa nga ba? Panoorin po natin, ha? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano? Iba-tiba pala ang mga buhaya ngayon, mga kababayan, sa mga panahong ito, no? Lahat ng hearing yan, from Senate to sa House, lahat. Bayad yan. Bayad yan, Sabi ni mismo ni Pulong Duterte. Babatikos laban kay VP Sara Duterte, normal lang sa politika. Ayon kay Congressman Kapal ang mukha! Sa halip ng pera, mga kababayan, na pupunta sa taong bayan, sa mga proyekto sa gobyerno, napupunta sa mga buhaya dahil nagagamit sila sa politika. Pulong Duterte. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sumailalim sa hair follicle drug test si Davao City 1st District Pangatlong beses na yan ni Pulong Duterte, mga kababayan, ng hair follicle. Si PBBM ni isa. Hair follicle, hindi ginawa. Representative Paulo Pulong Duterte nitong araw ng Miyerkules sa Mandaluyong City. Kasunod yan ang hamon ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para sa mga kumakandidatong kongresista sa 2025 midterm elections. Unahin yan, nag-iimbestiga dyan sa Kongreso na Huwad Committee. At yung mga young goons, na marami sa kanila, mga kababayan, mukhang Judictus Benedictus. Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Kung ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di ka magpa-drug test, di ba? Oo nga. To show to your constituents na malinis ka. Lalong-lalo na't ang issue laban sa'yo ay tungkol sa droga. Once and for all, magpa-drug test ka para matigil na yan. BBM, pa-drug test ka, hair follicle. Tapos, bigyan mo ng sample itong nagde-demand sa iyo para sila din mag-test din sa buhok mo para wala talagang daya. Nagpa-drug test din sa Davao City ang makakalaban ni Congressman Duterte bilang representante. Isa pa to. Hindi drug test ang dapat i-perform dito, mga kababayan, kundi psychological test. Ng unang distrito ng Davao na si PBA Part Or pwede ring authenticity test. Talaga bang authentic yung buhok niya sa ilong? Diyan na lang, mga kababayan. Baka peke yung buhok niya sa ilong, ha? Yung buhok, sa ilong. Representative Migs Nograles. Para ba malaman natin kung totoo nga ba na legit ang kanyang buhok sa ilong, ha? Buhok sa ilong, ha? Kung hindi ba peke yung buhok, ha? Buhok sa ilong. Baka nagpalagay ka lang ng buhok sa ilong. Ewan lang natin ito kay Migs. Baka, mayroon ba tinitake, mga kababayan? Para mga supplements? Baka supplements lang, no? Para lalong tumaas ang mga buhok mo sa ilong. Di ba, Migs? Bilang representante ng unang distrito ng Davao na si PBA Party List Representative Migs Nograles. Yan ay matapos siyang hamunin ni Pulong. Para sa accountability to, para sa transparency to. And we are just doing what's... Nating tulos ito, mga kababayan, dahil ewan lang natin, baka automatic naman itong talo, pati yung si Carlo. Ano kayang deal nila ni Ngag-Ngag, mga kababayan? Baka after 1 year, di ba 1 year ang waiting period, baka mabigyan ng patakas sa posisyon sa gobyerno. People want to see or no? Ikatlong beses Mangga! Mango. nang nagpa-hair follicle drug test si Congressman Pulong. Una ay noong hinamon siya ni dating 3 beses na yan, ha, si Senador Pulong. Sonny Trillanes at ang ikalawa ay nitong Agosto ngayong taon matapos siyang maghain ng panukalang batas kaugnay sa mandatory drug testing para sa mga opisyal ng gobyerno. Pero ayon kay Congressman Pulong, hindi lang dapat drug test ang basihan para iboto ang isang kumakandidato. Pero dapat talaga may drug test. Pero hindi lang drug test ang basihan, pero unang-una dapat may drug test dahil
Mahirap na eh. Palulusutan na naman tayo mga kababayan na isang kandidatong bangag. Huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, titingnan din ninyo yung Performance. kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya. While Kung kawatan ba o hindi, tayo mga kababayan, alam na natin ang issue na mga Marcos talaga no, korupsyon. Pikit mata tayo mga kababayan. Sige, baka bagbago o yun tuloy. Huwag na kayong magulat dahil alam naman natin hindi naman yan bago eh. serving their constituents. Sa tingin naman ni Congressman Pulong, may mga kongresistang hindi kakasa sa hamon ng pangalawang Pangulo. Lalong-lalo na ang presidente. Kung kakasapayan si BBM mga kababayan, matagal na yan nagpa-drug test. Ewan lang natin ha kung simpleng bagay, no? Matuldok ka na yan. Ayaw. Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman na. Imposible naman wala silang pera pang drug test. Meron nga pera pang bili ng mga relo na napakamahal mga kababayan. May sagot naman ang kongresista. Bakit obsessed sila sa mga relos, no? Ano ba yung relo ninyo? Nakakabata ba yan? Medicinal ba yan? Ang purpose lang ng relo ay para malaman mo ang oras. Bakit kailangan pang milyones yan? Hindi na natin naiintindihan dahil wala tayong relong ganyan eh. Gitera tayo. Pero Smio, maski pa 100 na relo tapos million na relo, pareho lang yung nagbibigay ng oras. Yung oras, constant yan. Hindi yan, mahal ang iyong relo, mahal din ang iyong oras. Pareho lang tayo ng oras. Ugnay sa kaliwat ka ng akusasyon ng ilang mambabatas laban kay Vice President Sara, gaya na lamang ng pagkakaroon ng problema sa pag-iisip at pagiging desperada daw nito. Normal yan. Kami ang kalaban Pinagbintangan ng baliw si Sara ng mga kababayan. administrasyon ngayon. So, siyempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Kalyado na mga ngag-ngag. Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Yan mga kababayan. Alam nyo ba kung sino ang may pakanan yan? Yung tatay nila ni Migs. Nila Carlo Nograles. Na hanggang ngayon mga kababayan, hindi nakukuha yung mansya na inilagay ng tatay ng mga Nograles dito kay Pulong Duterte. Kawawa naman ito si Pulong. Pinagbintangan nilang addict mga kababayan hanggang ngayon. May addict bang ganyan? 3 beses na nga nagpa-hair follicle drug test. Lahat ng metabolites yan ha. Shabu, cocaine, lahat na. Marijuana, ecstasy, lahat na. Pinatest ni Pulong. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Kaugnay naman sa kanilang ama na si dating May 4 na apo na si Pulong. Pangulong Rodrigo Duterte, tututukan daw nito ang pangangampanya bilang mayoralty candidate sa Davao City. Kakampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na Ay, pwede panalo lahat ng na, barangay ng automatic Davao. na eh. 182 barangays yun. Kung gusto niya umakyat ng bundok, Automatic sinasabihan na namin hindi na SPRD, mga pwede. kababayan. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Makakalaban ni dating Pangulong Duterte ang dating Carla! miyembro ng kanyang gabinete Carla! na si Carlo Nograles. Kilala ang mga Nograles na matagal nang katunggali ng mga Duterte sa politika sa Davao. Mangga! Sabi rin ni Congressman Pulong, bagamat itinuturing ni dating Pangulong Duterte na kaibigan ang mga Nograles, kabaligtaran naman ito para sa kanya. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. Kaya Kasi nga. yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back. See? Yung tatay nila mga kababayan ang nasa likod ng black propaganda laban dito kay Pulong Duterte. Yung mga naririnig nyo na, si Pulong drug addict, drugista, ganyan. Invento yan ni Boy Nograles, yung namatay na tatay nila, Migs. Hanggang ngayon mga kababayan marami pa rin ang naniniwala. Kawawa naman ang tao. Ang tinong tao mga kababayan. 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila I did not consider them as my friends, ma'am. Good. Patungkol naman Kami sa rin. nagpapatuloy na Quadcom hearing sa war on drugs ng Administrasyong Eto Duterte, may pabirong patama ang kongresista laban Eto na, dito. kababayan. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Tiba-tiba mga kababayan, itong mga buhaya,
Ang magnanakaw ay mapagsamantala. How much? PM cent. Na, joke lang yan. Lahat ng hearing ngayon from Senate to sa House, lahat. Pero Bayad totoo, yan. Ay, bayad. Ted. Bayad. Sabi ni ano ha? Bayad. Sa House, lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Matatandaan na sinabi naman ni VP Sara na tatakbo ang tatlong Ano masasabi nyo dito mga kababayan na galing na mismo kay Pulong. Although pahapyaw lang niya mga kababayan, dinaan sa biro, pero alam natin alam naman nating lahat na mayroon talaga silang nakukuha dyan sa paghiring-hiring dyan sa Huwad Committee. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.